Okay, so blessed morning, no, kanatong tanan, Luzon, Visayas, and then Mindanao. Welcome no sa nga programa sa Ginoo. You are the manifestation of the invisible God. Blessed morning to all the viewers, no, the viewers and listeners around the globe, around the world. Okay, so blessed around the world, dili wolf. Okay, so blessed morning, no, kaninyong tanan, kanatong tanan mga igsoon. Salamat gyud sa igsoon nining kabuntagon padayon kita, no, nga magatuon magpamalandong sa pulong sa Dios, no. So okay, so ang Ginoo mo ni title sa atong pagtuna, ang Ginoo. Okay, ang Ginoo atong magbalantay. O di ba nindot kayo ang title ng daan, magbalantay. Okay, magbalantay. Okay, so blessed morning again, no. Welcome sa mga programs, you know, you are the manifestation of the invisible God. And again, this is your host, Pastor Jorin Canilio, no. So welcome ni mga programs, you know, you are the manifestation of the invisible God. Today is today is Friday, no. Today is Friday, February 14, 2025, no. Kung sa kalibutan pa, Happy Valentine's Day, no. Adlaw ko na ron sa gugma, ingon pa nila, no. So blessed morning, no. Shout out sa tanan nga mga viewers and listeners around the globe, no. So welcome nini nga programa, no, sa Ginoo. Diin gi otro na to ang atong oras, no, para dili kayo tapiki, no. So glory to God. Salamat gid sa ginigsoon ini nga kabuntagon diin magpamalandong, no, sa kita, no, sa pulong sa Dios, no. So blessed blessed morning kaninyong tanan, no. Shout out sa tanan nga mga viewers and listeners around the globe, no. Salamat sa Ginoo, no. Shout out kay okay, Sir Michael. Shout out Sir Michael. Okay, shout out Sir Michael Go, no. Blessed morning. Igsoon, salamat gyud sa Ginoo, no, nini nga kabuntagon diin padayon kita, no, nga magatuon magapamalandong sa pulong sa Dios. Okay. Galit lang po, ha. Okay, so blessed morning, no. So blessed morning kanatong tanan, kaninyong tanan mga igsoon, no. Adlaw karon nga Friday, February 14, 2025, no. Live kita karon, no, diri sa Hagnaya, no, diri sa manifestation of the Living God Church, no. So glory to God, no. Shout out kay Sir Michael Go, no, ato nga amigo. And then blessed morning also kay Honorable Modi Asingwa Cotijo, no. So nga buutan pod kaayo, no, humble,
nung kagawad sa poblasyon. Sir Moody, blessed morning. Siguro hunas ron namo sa dagat, no? Hilig ba kay kaog dagat? Lami kay yung mga kuha ng mga swaki, mga ano pa to? Mga swaki, mga tuyong, kauban ni Ma'am Soldi. Sir, blessed morning. Thank you for watching. Okay, so blessed morning also, no, kay Ma'am Soldi Bulaos, blessed morning ma'am. And then sa atong municipal mayor, Honorable Mayor Attorney Alfonso Pistolante, and then sa wife, no, Honorable Maria Vida Pistolante, and then kay Engineer Kyle Alfonso Pistolante, blessed morning. And then sa itong Municipal Vice Mayor, Honorable Mariano R. Martinez, blessed morning. And then sa ato nga mga municipal councilors, namely Honorable Alfie Rines Corominas Gonzales. And then kay Honorable Iluminado Lo Ornofia. And then kay Honorable Conrado Luon, Honorable Nino Bascon, Honorable Romeo Kaayon, Honorable Joyce Olivar, Honorable Gisa Faith Olivar, no? So blessed morning kanyong tanan diha, no? And then kay sa ato nga mga amigo kaayo pod, no? Ato nga mga amigo kay Mayor San Shimora, no? Incoming congressman Mayor San Shimora, blessed morning kanibada Mayor Congressman. And then kay Sir Ricky Salazar, and then also kay Ma'am Kerry Shimora, blessed morning. Then blessed morning also, no, kay Sir Jaime Vistar, Doc Alan Orsal, and then kung sa kumahinumduman ha. And then kay sa pala kalimot ko sige lang kay ato na ilista niya, no, para nga kuan nato, no, ansa ni wala magud ko yung kopya nila, no, wala ko yung kopya nila. Then kay si Rojo Capuno, blessed morning sa Rojo. And then kay Sir Attorney Valeriano Loon, then kay Engineer Kindao, Engineer Miskala, no, blessed morning, no, kanyang tanan diya, no. And then blessed morning, no, sa inyong tanan, no. So siguro karong gabi atong panganlan ni, no, ato i-mention ni ang atong mga amigo, no, na kinasing-kasing, no, nga magpapili, no, sa municipality of San Remigio, no. Sige lang manguha ra kog kopya, manguha ra kog kopya diya, no, mas maayo siguro. Sir Moody, pwede ko nimo ma-sharean sa mga line up ni sa Marco team, no, pwede ganahan ko maka-mention sa ila, no, line up ni Marco team, no, kay Miguel Martinez, and then kay Sir Michael Jiprigo, kay Sir Jaime Vistar, kay Doc Alan Orsal, napato si kinsa to, kalimot ko, no. Sige, so kindly kuan daw, no, kung mas maayo kay para makuan nato ato silang kumaning ato silang himasma, ato silang tawag doon sa term pa nga, ato silang kilitason ato silang kilotas bot. No, so blessed morning kanyang tanan diyan ng mga amigo nato kayo, no, kay Ma'am Lisa Osio, no, personal secretary ni Attorney Val Pistolante, ni Attorney Val ni Mayor Attorney Al Pistolante, no, kay Ma'am Lisa Osio, and then kay Ma'am Chirid, no. So blessed morning, okay, sa inyong tanan diha. Thank you for watching. No, Pastora Tess Ramirez, blessed morning. MOTLGC family, blessed morning yung tanan diha. Thank you for watching. Okay, so no, sa atong pagtuon, pagpamalandong sa pulong sa Dios, no, please open your Bible with me to the book of Psalms chapter 23.
no, Psalms chapter 23 verses 1 to 6. But ang gihatag Gino sa tuwa is there is a verse 3. Psalms chapter 23 verses 1 to 6, no, ang Ginoo atong magbalantay, no. So naingon na po sino verse 1, ang Ginoo mao ang akong magbalantay ug walay makulang kanako, no, walay makulang kanako. Verse 2, gipapahulay niya ako sa mga lunhawng sibsibanan o gitultulan niya ako sa tin-aw nga katubigan. No, verse 3, which is mo ni gihatag sino sa toa. Gilig-on ni ako, gitultulan niya ako sa dalan nga angay kong subayon tungod ug alang sa iyang ngalan. Verse 4, bisan pag maglakaw ako walog sa ngitngit sa kamatayon, dili ako mahadlok kay nag-uban ka man kanako, gipanalpdan mo ako pinaagi sa imong sungkod ug bunal. Verse 5, giandaman mo akong pagkaon at ubangan sa akong mga kaaway, o gidihugan mo glana ang akong ulo, o gipaawas mo ang akong kupa. Verse 6, ang imong kaayo, okay, ang imong kaayo o gugma mag-uban kanako sa tibokong kinabuhi, ug magpuyo ako sa balay sa ginuhangtod sa kahangturan. Ang Ginoo magadugang pagpanalangin sa mga pulong ampo kita. Yes, Father God, is Lord Jesus, His Holy Spirit. Father God, I come to your presence in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Holy Spirit, I acknowledge your presence and your power right this moment of time. Thank you for being with us, in us, and for us. Thank you, Father God, for the anointing that is overflowing from me for me in Jesus' name. Thank you, Father God, sa billions ng mga viewers and listeners around the globe in Jesus' name. Father God, si Apostle Paul gidala yang panyo o mga tapis nga dos mga masakiton na ngaayo silang tanan og nanggulag do ta mga espiritu. Lord, si Apostle Paul gidala, Apostle Peter gidala yang panyo na landungan siyang mga anino, siyang anino ang mga masakiton ug nangay silang tanang nanggulang ug mga espiritu. Father God, right this moment of time, all the viewers and listeners, Lord, as they hear, as they listen this live, Father God, Lord, as they watch this live, Father God, Lord, the Holy Spirit is moving upon their physical body, upon their hearts, and upon their spirit, in the name of Jesus. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Holy Spirit, Lord, those who are being tortured by Satan through sickness and diseases, Lord, in the name of Jesus, tanan ng mga espiritu sa balatian, ako in pagabungkagon, pagaputlon, ug ta espiritu sa balatian, Lord, ako ni palayason, in the name, gawas ka, gula ka sa ilang mga lawas karon, in the name of Jesus. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Without you, I am nothing. Lord, I am just a microphone sa mga pulong. Every word nga magusang babad the Spirit and dear life. Thank you, Father God. Salamat, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you alone in Christ's most precious name. Amen. And amen and amen. No, so blessed morning, no, kanatong tanan. Okay. Kay blessed morning, no, kay Honorable Moody Asingwa Coteo is watching right now. And then also, no, kay naay kuan adiri viewers nga di ko kabal kay mag-Korean ayang mga leaders. No, kay Ma'am May Terana is watching right now. Blessed morning, no, kay Ma'am May Terana, thank you for watching. And then kay Ma'am Geraldine Calixterio. I think ay laka animal. No, kay Ma'am Geraldine Calixterio is watching right now. Thank you for watching, no, Ma'am Geraldine Calixterio, I think sa Manila, no. Okay, magtatagalog na naman tayo nito. Okay, so blessed morning, no, kanatong tanan. So again, don't forget to share this live, no, to those unbelievers, and then to those believers, and also especially those who are being tortured by Satan through sickness and diseases. Share this live, no, para pod maayo pod sila,
labi na itong mga masakiton, labi na itong adunay, lalo na yung may mga karamdaman, just share this live to them. Now, I'm not the one who healed you, but God used me as an instrument to heal you. Okay? So, glory to God. Igso, no, sa atong pagtuo, no, again, kung na may mga pangutana, just comment down. And then, kung na may mga pangutana, na may mga pre-request or palampuan or balatian, just comment down. And then, especially those who are na may babatiin, just comment down. It is my pleasure to read all your comments. No? So, glory to God. Igsoon, sa atong pagtuon, pagpamaladong sa pulong sa Ginoo. Psalms chapter 23 verses 1 to 6. It is a Psalms of David, no? It is the song of David. Na kung nimong tanawag kung atong tun-an pag-ayo, Psalms chapter 23 verses 1 to 6. It is the life of every child of God. It is the testimony of every child of God, of every believers. Every child of God, according to Psalms chapter 23, the Lord is my shepherd. No? Verse 1, this is your life as a child of God. No? Psalms chapter 23, this is your testimony. This is the testimony of David. How faithful is God to him. From shepherd of the sheep until the king of Israel, the highest rank of the land. Kung ato na pagayo, it is Psalms chapter 23, it is the life of every believers. The faithfulness of God, how good is God to our life. And then Psalms chapter 1 chapter 23 verse 1, it is the summary of King David of his life. The Lord is my shepherd, I shall not want. This is the summary of the life of David. And in verse 2, he discussed why he say, the Lord is my shepherd, I shall not want. So, verse 2 until verse 6, this is the description. This is the explanation. No? This is the explanation, the description why David said that the Lord is my shepherd, I shall not want. Blessed evening, blessed morning no kay P. Laga is yan, no? P. Laga is watching right now. Thank you, ma'am, for watching. Okay, so, John, as a child of God, God created us in His own image, no? God created us in His own image. Before God created man, okay? Before God created man, He created first everything that needs of a man. He created the universe, He created the earth, He created the things in the earth, He created the things that we're going to use for survival. He created everything we need. Then everything, when everything is there, when everything is created, He created man. Before He created man, He created everything we need. And then, take note, everything in this world, everything God created is for you to be used. It means you are so special before God. You are so special before God. Why? Before He created you, He created everything you need. And then, kung imong tanawon pag if you observe, if you notice, everything in this world is created by God for you to be used. Okay? So, He created sea, He created ocean, He created the fish, He created the beast, He created bird, He created everything for you to be used. He created minerals, He created water, He created elements. Walang ibang makinabang
sa lahat ng ginagawa ng Diyos. Ikaw lang. No one could use everything God created except you. Muna, kung titingnan natin, no, kung atong tanawon pag-ayo, you are so special before God. And then, when man fall into sin, okay, take note, you're created by God. When He created the universe, He say a word. But when He created human being, He exert effort and impart His Spirit. He created us in His own image or belong to God's class. We are in the level of God. We are like God. Psalms chapter 8 verse 4. Okay? Tama ba? Psalms chapter 8 verse 4. What is man that you are mindful? Okay? What is man that you are mindful of him? Psalms chapter 8 verse 4 to 9. So you're special before God. Everything you're created by God. Everything in this world created just for you alone. He created with like Him, created in His image. We have intellect, emotion, and will. And then when man fall into sin, He gave His only begotten Son. He died on the cross. The Spirit become flesh. Dili siya mamatay, but yet nagpakamatay siya. He is God, He is the Creator, but He make Himself as creation. No? He is God, but yet He became a man, incarnation. Because you're so special before God. God created everything for you. God loves you beyond measure. The love of God for you is unfathomable. Even though you commit sin intentionally, how many times you commit sin? How many times you make a promises to God, but yet you're still alive and enjoy His prepared blessings for you. Before the world began, God's plan for you is already done. That is why King David said to Psalms chapter 23, "The Lord is my shepherd." Psalms chapter 23 verse 1, it is the summary of his life. It is the testimony. It is the summary how good, how faithful is God to his life. That is what he said. The Lord is my shepherd. I shall not want. Then verse 2, he described, he explained why he says, the Lord is my shepherd. Kabalo ka, grabe, kaayo, ka buutan, ka maayo ang Dios sa kinabuhi nato. Kapilatan na kasala, kapilatan na pares, how many times we sin intentionally, how many times we fail with our promises, how many times we fail to God to perform to our obligation, to fear God and to do all His commandments. We feel that, but the good thing is that God is waking you up. God is waking you up. And here, and still we enjoy His blessings. Today, God prepared something. Today, God prepared something good. God prepared abundant blessings sa buhay mo. Hello? Ang Ginoo mao ang akong magbalantay ug walay nakulang kanako. The Lord is my shepherd, I shall not want. It means God is our provider. God is our protector. We have not lacking everything or anything. Pastor, ngano man lagi nga daghan makay kog mga kinahanglanon. Daghan kay kog mga kulang, you know what?
Sometimes we think that we are lack something, but yet it is not your need. It is your want. Regarding sa air we breathe, God is provide. God provide. The water we drink, the oxygen we take, the food we take, the strength that we use, the health that we have. Everything we need, God provide. But you say, I have lacked something. I have nothing. You say you lack something. But you know what? God provide everything you need. God provide everything you need, not your wants. The Lord is my shepherd. I shall not want. No? Gipapahulay niya ako sa lunahong sibsibanan. Grabe, no? Atong tagsitong sa God make us to rest in the fresh blessings. Psalms chapter 23 verse 1. The word of God says, He maketh me to lie down in the green pasture. It means you are relaxed. You are abundant. He maketh me to lie down in the green pasture. In the green pasture. He maketh me to lie down in the green pasture. It means God make you rest, make you relax in the fresh blessings. Every day, even do gahapon, grabe nato kakapoy, grabe ni mong hago, busy kayo ka, gikapoy kayo ka, pagmata nimo sa buntag, all is well. All is fresh. Bagong lakas. Di ba? Muna ko mong tan-aon pagayon kung atong sabton pag-ayo. God is so faithful. He maketh me to lie down in the green pasture. Kumbaga, nakahiga ka sa blessings ng Diyos. Nakasandal ka, nakahiga ka, nag-i-enjoy ka sa blessings ng Diyos. And God's blessings is not panis. God's blessings is always fresh. Blessed morning, no? Kay Ma'am Mercy Tabacon is watching right now. Ma'am Mercy, blessed morning. Thank you for watching. So, ingon ang Biblia, gipapahulay niya ako sa lunahong sibsibanan. It means gikapoy ka, gipapahulay ka na, sige pahinga ka lang dyan, ako na bahala sa'yo, dito ka humiga. Lunahong sibsibanan, it means fresh. Hindi panis. Kumbaga, pahinga ka muna dyan. Pahinga ka sa blessings, abundant blessing. Muna ka itong pag-ayo ba sa atong balay ba? Sa ito bitong balay, naghigda bitaw ka, samtang ni pahuli bitaw ka, nagtanaw ka sa electric fan, nagtanaw ka sa imong ref, nagtanaw ka sa imong TV, nagtanaw ka sa imong aparador, daghan kay sulod. Well, nagtanaw ka, nagtanaw kag TV, nagabay kag juice, nagabay kag snacks. He maketh me to lie down in the green pasture. Pasabot, because God is our provider. God is our protector. We don't need to be cramming. We don't need to have to be problem, to be worry. Why? He maketh me to lie down in the green pasture. Ang imo lang, gitagan kas ginugkusog, gitagan kag sa Ginoog blessings, panalangin, good health, wealth, relax nga huna-huna, walay sakit, aron nga himayaon nimo siya. God providing everything you need para ang imong baton is to glorify God. Dagan kag panalangin, chinilas palangudan, pila nakapari, sapatos palangudan, sandal palangudan, relo palangudan, cellphone, ilang bisis ka na nagpalit-palit.
dami mong damit. Daming laman ang ref mo. Dami mong bigas, daming laman ng GCash mo. Everything you need, gina-provide sa Diyos. Para wala ka nang alalahanin pa habang naglilingkod ka sa Kanya. Focus to glorify God. Muna yun ba sa Matthew chapter 6 verse 33? Tanaw na to ha. Mateo chapter 6 verse. Mateo. Okay? Matthew chapter 6 verse 33. Lord of God says, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." It means, unahin natin ang Diyos. O unahin natin yung, we must to prioritize God. And God will do the rest. Blessed morning, no, kay Darlene Kashi Dali. Blessed morning, Sir or Ma'am Darlene Kashi Duli. Blessed morning po. Thank you for watching. Hello. Matthew chapter 6 verse 33. 30 po lang nasulat. Matthew chapter 6 verse 33. "The Lord is my shepherd, I shall not want." Matthew chapter 6 verse 33. "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all things shall be added unto you." It means, your part, your responsibility is to glorify God. Okay? Your responsibility is to glorify God. Okay? Your responsibility is to glorify God. And God's responsibility is to provide everything you need. He provide everything you need. Never ang Diyos nagkulang sa iyo. Hello? Never ang Diyos nagkulang sa iyo. He provide everything you need. Just for you to focus your responsibility to share His Word. To share, to please Him, to glorify Him. That is the main reason why God provide everything you need. Hello? Kabalo mo, unsay problema sa mga tao karon? Instead nga mag-enjoy siya to fellowship with God, no? Instead mag-enjoy siya to fellowship with God, wala na eh. Gibuhat niya ang part sa Dios, not doing His part. Igsoon, the reason why God created you is to glorify Him. You are the custodian of the hearts of God. Then, unsig gibuhat sa mga tao karon. Hello? Muna ko nimong sabton pag-igsoon. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh it to lie down in the green pasture. It means, no, kung titingnan natin mga kapatid, no, kung atong tan-awon pag-ayo, our responsibility is to share the Word of God. He maketh me to lie down in the green pasture. Gusto ng Diyos na mag-enjoy ka. Gusto ng Diyos na mag-enjoy ka sa mga blessings. No? He wants you to enjoy His prepared blessings just for you. But you know what? Kumusta ka? No. Ano bang mga ginagawa mo? No. Instead na mag-enjoy ka sa mga panalangin sa Diyos, wala na eh. No? He says,
He maketh me to lie down in the green pasture. Pinapahinga kanya, pinapa-relax kanya sa mga blessings niya, abundant blessing. Just relax. Nakasandal ka sa blessings ng Diyos, nakasandal ka sa favor ng Diyos, sa grace ng Diyos. Hello. Because God wants you to be relaxed. God wants you to relax while serving, while pleasing God. Hello? He maketh me to lie down in the green pasture. He leadeth me beside the still waters. Hello? No? Ayun din O gitultulan niya ako sa tinaw nga katubigan. Diba? God is guiding us through the still waters. God is guiding us sa tinaw katubigan. It means pulong sa Diyos. God is reminding us. God is guiding us to a peaceful life. He guide us. He guiding us to the peaceful life. To a happy life. Not a trouble life. He guide us. Ang Diyos igsoon, gusto ni hayahay ka. Ayaw ng Diyos na magproblema ka. Dili gusto ang Diyos nga magproblema ka. Gusto sa Diyos nga hayahay ka, relax ka, abundant blessings, healthy, wealthy. That is why He guide you beside the still waters. Hello. Pero kumusta ang tao ngayon? Dili nagbasa sa Biblia, nag-adto sa pungsoy, nag-adto sa mga palm reader, na ang ilang kinabuhi, ilang giasa sa pungsoy. Giasa na nila sa presidente. Di ba? Kung nato bitong sabtong pagayo, ang ato bitong kinabuhi, naragyod sa kamot sa Ginoo. Basaha lang ang Biblia, igsoon. If you read the Bible, your life is at peace. Your life is prosperous. Your life is wealthy. Your life is healthy. Your life is joyful. Your life is full of happiness. Hello. Ang problema lang, mas nisalig ta sa mga tao, mas nisalig ta sa pungsoy, mas naminaw ta sa mga tao sa palibot nato nga walay simba-simba, walay basa-basa Biblia. Gisalig nato atong kaugmaon sa presidente. Gisalig nato itong mga tao sa politiko. Wala sa Ginoo. Gisalig nimo imong kinabuhi, no? Gisalig nimo imong kinabuhi diha sa mga material nga butang. Hello. Gisalig nimo imong kinabuhi sa material nga mga butang, sa kwarta. Di mo gisalig sa imong trabaho, gisalig nimong kinabuhi diha sa kwarta, sa trabaho, sa imong posisyon. Hello. Wala na sa Dios. Muna kamusta ka karon? The Lord is my shepherd, I shall not want. He make me to lie down in the green pasture. Blessed morning, no, Pastor Atayas Ramirez. Ate, thank you for watching. Muna ka naman tanong pagayo, no, kung atong saptong pagayo. The Lord is my shepherd, I shall not want. He make me to lie down in the green pasture. It means relax ka. Relax na relax. Hello. Ginawa kang mag-relax lang sa Diyos. No? Ginawa na Diyos na maging relax ka. He make it me to lie down in, kapatid, He make it me to lie down in the green pasture. Gusto ng Diyos na mag-relax ka. Gusto ng Diyos na at ease ka. Wala kay problema. Wala kang alalahanin. Wala kang sakit. Wala kang inaalala because you are in the, He make it me to lie down in the green pasture. Pero tingala ka, mostly sa mga Kristiyanon karon, grabing struggle.
grabing kabalaka, grabing worry. Nganong nga kabalaka, maka nga na may Dios. Unsa bay, unsa bay, ano bang silbi ng pagpapako ng Diyos doon sa cross sa Kalbaryo para ma-okay ka, pero pinoproblema mo ang hindi mo dapat problema. Alam mo ba kung ano yung dapat problemahin mo? Yung relationship mo sa Diyos. Ang alalahanin mo yung yung relationship mo sa Diyos. Okay na ba yung buhay ko sa Panginoon? My relationship to God, is it okay or not? Alam mo kapatid, kung okay yung relationship mo sa Diyos, wala kang dapat inaalala because alam mo, kakampi mo ang Diyos. Kung okay yung relationship mo sa Diyos, wala kang inaalala kasi kakampi mo ang Diyos. Diba? The Lord is my shepherd, I shall not want. Ingon pa di sa Romans chapter 8 verse 31. 8:31. No? Romans 8. Okay, Romans chapter 8. Okay. Romans chapter 8 verse 31. If God is with us, so will be against us. If God is with us, so will be against us. Then, Isaiah, common ang verse, Isaiah 54:17. No weapon forms against me shall prosper. Blessed morning, no, kay Ma'am Ruby Paklipan de la Serna. No, blessed morning, no, kay Ma'am Ruby Paklipan de la Serna is watching right now. So, igsoon, kung yung titingin pagayo, the Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in the green pasture. Alam mo ba kapatid, sabi ng Diyos, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Gawin mo lang yung part mo, gawin mo lang yung responsibility mo, yung part mo to glorify God, to serve God, to worship God, to please God, to praising God. That is your responsibility. And everything you need, that is God's responsibility. Ito yung sinasabi ng Diyos sa akin. This is what God said to me, and I will say it also to you. Unahin mo lang ang Diyos. Prioritize God. Do your part. Your part is to glorify God, to worship God, to serve God, to praise God, to please God. Then everything you need, wala kang dapat alalahanin pa. Kapatid mo ni tinuod. Kung ikaw bitaw, no? Kung ikaw bitaw Kristanon, minaw. Kung ikaw bitaw nga Kristanon, nabala ka bitaw kas pagkaon sa imong health, nabala ka bisag unsa na bitaw gikabalakan bitaw nga wala bitay pulos. Yung mga problema bitaw nimo, nga kana itong ginaproblema bitaw nimo. Hello? Kana bitaw mga ginaproblema nimo? Igsoon, minaw gusto ko prangkahan ta ka. This is what God says to me right now. Kung gakabala ka bitaw ka, kung gakaproblema bitaw ka, nagpasabot lang na igsuon nga dili okay ang imong relasyon sa Dios. Dili ka concern sa imong relasyon sa Dios. Wala nimo gina-prioritize ang Dios. Again, kung nagproblema bitaw ka, kung nabala ka bitaw ka, kung dami ka bitaw ginaalala, kung dagan bitaw kag gikabalakan, kung dagan bitaw kag problema, kung galibog na bitaw ka karon, kung nagproblema bitaw ka karon, inunta ka. Kung masakiton bitaw ka karon, inunta ka.
wala nimo gina-priority ang Dios. Di mo pina-prioritize ang Panginoon. Wala kay concern sa mong relationship sa Dios. Blessed morning no kay Delia Doloroso Mandani. Blessed morning po pastor from Dale and Phil. Di ba? Del Phil. Delia og Philia. Delia og Philia. No, blessed morning na no kay Delia Doloroso Mandani and then kay Phil Tranco ni Dea. Blessed morning kanimo Del Phil. Okay, so kapatid dito 'yon. Again, kung nagproblema bitaw ka, dagan lamok. Kung nagproblema bitaw ka, kung dami bitaw kang inaalala, if you are struggle, if you are sickly, kung nagmasakiton bitaw ka, isa lang yun ang problema na igsuon. Wala kang concern sa relationship mo sa Diyos. Hindi mo inaalala ang relationship mo sa Diyos. Sa totoo lang. Because if you are concerned with your relationship with God, if you are concerned with your relationship with God, ang Diyos na bahala sa iyo. Kung pinapasaya mo ang Diyos, if you please God, if you glorify God, if you serve God, if you prioritize God, wala kang dapat inaalala because God will do His part also to you. Take note. Observe gani. Nga naman nag-aalala ka. Nga naman dagan kang problema. No? Nga no dagan man kag problema. Nga no dagan man kag sakit. Nga naman nabalaka ka. Nga naman nagproblema ka. Nga naman dami kang inaalala. Nga nung nag-struggle man ka karon, nga nung dagan kag problema. Because hindi mo pina-prioritize ang Diyos eh. You are not concerned about your relationship with God. Because if you care your relationship with God, God will fight for you. Okay. Exodus chapter 14 verse 14. Exodus 14 verse 14. Okay? Exodus chapter 14 verse 14. Okay. So ito. Exodus chapter 14 verse 14. The word of God says, "The Lord shall fight for you." Apilot sa verse 13. "And Moses said unto the people, Fear ye not, stand still, and see the salvation of the Lord, which He will show to you today. For the Egyptian, whom ye have seen today, ye shall see them again no more forever." Verse 14. "For the Lord shall fight for you, and He shall hold your peace." Okay, ito yun. Ang story nito is this. Nung pinapalabas na ng Diyos ang mga Israelite people from the bondage of Egypt, sa harap nila ang Dead Sea. Hindi kanal ha, hindi kanal. Hindi kanal, Dead Sea. Dagat. Okay, dagat. Sa likod naman nila, yung mga Egyptian. No, giapas sila. Sinusundan sila, papatayin sila. Sa harap, Dead Sea. Sa likod, likuran nila, yung Egyptian. Mga sundalo Egyptian, papatayin sila. Sa gilid nila, yung mga pangpang. Mga bato, mga pangpang. Hindi sila pwede, okay? Hindi sila pwede na tatakas sa gilid kasi may bangin or may mga pangpang bundok ng pangpang. Sa harap, dagat. Sa likod, kalaban. Anong gagawin nila? Natataranta na sila. But sabi ng Diyos, stand still. Hello. The Lord shall fight for you, and He shall hold your peace. Ibig sabihin, kung ang Diyos, if you are care, if you care
if you concern your responsibility to God, your relationship with God, God will taking care of you. God will taking care of you. He will fight for you. Just relax. The Bible says, the Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in the green pasture. Because if God is with us, who will be against us? If you are care with your relationship with God. No, blessed morning no sa aking insan, Albert Canillo. Kahit hindi kita kilala, pero mag-apelyido tayo, sigurado ko, magpinsan tayo. You know, tagasa day ka, Brad Albert. Blessed morning. No, kunin mo itong pagayo. No? Yung three, the Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in the green pasture. He leadeth me beside the still water. Gusto ng Diyos, always ka relax. He provide everything you need. He will protecting you wherever you go. He will give you good health, good wealth. So that your main concern is to glorify Him. How to please Him. How to worship Him. How to serve Him. How to glorify Him. That is your responsibility. Your responsibility is to glorify Him, to praise Him, to serve Him, to worship Him, to praise Him. And God's responsibility is to provide your needs, to protect you, and to be with you. Bakit binigay ng Diyos lahat sa atin, sa akin, sa iyo? May damit ka, may bahay ka, may pera ka, may malusog ka na katawan. Bakit na ginagawa sa iyo? Bakit na binigay yan sa iyo? Para mag-focus ka to glorify God. Bakit ginising ka ng Panginoon ngayon? Nanugipo ka makas Ginoo karon? Para magpabadlong? Para ipakonsumisyon ni mon Dios? Dili oy, para maghimaya ka siya, para mabuhi ka, magpakabuhi ka nga malipay siya. Because the reason why God created you and me to glorify Him, to fellowship with Him. Okay, sa mga may anak, sa mga mama at papa, sa maginikanan dyan, sa mga magulang, ano bang rason bakit kayo na gustong may anak? Ate Tess, bakit ka gustong magkaanak? Bakit ginusto mo magkaanak ka? Di ba? Para matuwa ka. Dili ka nanganak para may badlungon ka, para magkonsumisyon ka. Ginusto mo na magkaanak ka para matuwa ka, maging masaya ka. That is the reason why God created us to glorify Him. Because you are the custodian in the hearts of God. Kaya nga, binigay niya lahat, ginawa niya lahat, ibinigay lahat ng need mo, lahat ng kailangan mo, no, para matuwa, no? Hindi para magkonsumisyon, hindi para magproblema. O di ba? Gusto mong magkaanak, kaya nga nagkaanak ka para gusto mo para matuwa ka, para masaya ka, para kumpleto yung buhay mo. Wala ka nanganak para magkonsumisyon, para mamatay sa problema. No? Blessed morning, no? Kay Ma'am Joyce de la Cruz Aying, ma'am, gina-change na to ang oras na to kay buntag sayo, among magong balay is 28 kilometers from the church, from the school na everyday mag-school man mi. So mga bata dugay kay mangmata. No. So correct yan. Kaya nga gusto mong magkaanak para matuwa ka, para maging masaya ka, para buo yung pamilya mo, yung mag-asawa, para buo yung pamilya at para matuwa ka, masaya ang buong pamilya. Hindi ka nagkaanak hindi ka naging gusto magkaanak para mag-consumption, para mamatay sa consumption, para magkasakit, para mamatay ka nagkasakit, para magkasakit, para mag-consumption. Hello, dili na mao eh. Hello. Di ba, Del? Kaya Dila, sabi ni Del, uy, ang ganda-ganda ng anak ko, ng pau-pau, ang laki-laki na, ang dalaga na. Di ba? Kahit na maliit na accomplishment ng mga anak natin, lalo na ngayon, binigyan ka ng card. Happy Valentine's Day, Mama. O, lipay na kayo, kabisag, bati kayong pagkasulat, bati kayong pagkakulor.
bati kay band paper, pero gihatag siya bisag bati kay pagka-color, bati kay pagka-drawing, pero binigyan ka, tuwang-tuwa ka naman. Kasi anak mo yan. So, ginawa tayo ng Panginoon. God created us to glorify Him. Kaya nga, because He want us to glorify Him, kaya nga ayaw niya na magproblema ta, kaya nga, binigay niya lahat ng kailangan mo. Ginising ka niya, tulog ka pa lang, gina-fix na niya, ginaayo, kahapon, pagod na pagod ka, sobrang pagod ka. No, pagod na pagod ka kahapon, siguro wala ka ng lakas, nakapagod na pagod yung emotion mo, yung mind mo, grabe. Habang tulog ka kagabi, inaayos niya lahat, no? Inaayos niya lahat ng mga internal organ mo. Hinihil niya, pinagaling niya. Habang tulog ka, niready na niya lahat ng mga need mo, kailangan mo ngayong araw na to. Para hindi ka na magproblema sa hangin, hindi ka na magproblema sa araw, hindi ka na magproblema sa oxygen, hindi ka na magproblema sa tubig, lahat andyan na. Nakaready na lahat. Para wala ka nang alalahanin pa, parang focus mo to glorify God. Daigon ko, ikaw, udyo, alabinggam, yun lang. He provide everything you need. Di ba, Del? Tama po, kahit na pangit yung pagkasulat ni Pau Pau, no? Pangit yung pagkasulat ni Pau Pau, pangit yung pagkakulay ni Pau Pau, pero dahil nagsisikap siya, pinaghirapan niya, tuwang-tuwa ka niya. Tuwang-tuwa ka eh. Kasi yan lang ang nagpapaligaya sa atin eh. Lahat ng ginagawa, sample nila, ikaw lang i-sample ko eh. Lahat ng ginagawa ni, ano yan? Wow. Lahat ng ginagawa ni Pau Pau, kahit pangit pagka-drawing, pangit pagkakulay, naging kulubot na yung mga band paper diyan. Pero tuwang-tuwa si Delia. Thank you. Ano na? Thank you, Pau. The reason why God created us is to glorify Him. Kaya nga, binigay na niya lahat sa atin. Kailangan natin. Tulog pa lang tayo. Binigay na niya lahat. Bakit? Kasi gusto niya, focus tayo sa pag-glorify sa Kanya. Ang mga tao naman ngayon, minsan, we are focused on ourselves. Laking tuwa ko po ang pagit ng drawing ni Pau Pau Dil, di ba? Pero gulat ka. Wow, kahit na pangit yan, pinaghirapan yan. Tuwang-tuwa ka naman. Ganon din ang Diyos. Kahit nasintunado yung boses ni Ate Tess, tinig ni Delia, boses ni, wala ko ka dungog sa boses ni Ma'am Joyce. Alam mo, kahit dami tayong pagkukulang sa Diyos, pero tuwang-tuwa siya sa atin. Kaya nga sabi ng Bible, He make it me to lie down in the green pasture. He led it me beside the still water. Tapos, ingon pa di verse 3. Verse 3. Gilig-on niya ako. God make me strong. Diba minsan, pagod tayo. Pagod na tayo sa emosyon, pagod na tayo physical, pagod na tayo, parang ayaw mo na mabuhay, parang nahirapan ka na. No, kay Delia, dami na itong pinagdaanan. Grabe na itong sakit. Ate Tess din, dami na. Ma'am Joyce, grabe na siguro to. No? Grabe na. And then si Brad, si Agaw. No? Dami na. But when God answered your prayer, ayaw ko na magsimba, ayaw ko na mabuhay, ayaw ko na sawang ako sa buhay na to, pagod na ako, ayaw ko na. Ayaw. Pero may ginagawa ang Diyos sa'yo. He give you a reason to live. Minsan, ginamit na yung anak mo. Tapos, He give a material things to you.
May pinipray ka matagal na. Pero ngayon lang binigay ng Diyos. May tao may sinasabi ang tao sa iyo. Nagpapatibok ng puso mo. Para bang, Lord, thank you ah. Thank you ah. Salamat ah. You know, di ba? God is good all the time. Di ba din? Si Dila, dami na itong pinagdaanan eh. Hindi ko alam kung bakit gusto pa niyang mabuhay eh. But God give here a reason. God do something great in the life of Delia, of Ate Tess, of Ma'am Joyce. Minsan sinasabi natin, kita ko lang anak ko, Lord, pwede na wag mo na akong kukunin kasi gusto ko pa yung anak ko makita na gumagraduate. Gusto ko pa yung makita kung anak ko na nagtrabaho, may pamilya. Gusto ko pa makita ko yung kagani Ate Tess. Lord, wag mo na akong kunin kasi gusto ko man makita ko yung mga apo ko. God give us reason to live. God give us reason. Sabi dito, He make, sabi dito sa verse 3. Gilig-on niya ako eh. Kapatid, alam mo, may ginagawa ang Diyos sa'yo na ikaw lang nakakaalam. May ginagawa ang Diyos sa'yo na ikaw lang yung nakakaalam. Para sa akin, maliit lang yan. Delia, pangit ang drawing ni Pau-Pau. Tapos, sobrang laking bibig mo ng tawang-tawa ka dyan. Para sa akin, maliit lang yun. Walang kwenta yung ginagawa ni Pau-Pau. Walang kwenta yun sa akin. Pero ikaw na mama ka, malaki yung sobrang tuwa na yun. Ibig sabihin, may ginagawa ang Diyos sa'yo na ikaw lang ang nakakaintindi. Sa akin, wala yan. Walang kwenta yan. Pero sa'yo, malaki yun. Kaya, the word of God says, gilig-on niya ako. O, di ba? Minsan kasi kapatid, minsan, naluya na tayo, maluyahan na ka magsimba, ayaw nang mabuhay kasi daming problema, ayaw mo na, pero may ginagawa ang Diyos sa'yo na ikaw lang yung nakakaalam. Ginawa ko ng sample nila, yung mga drawing ni Pau-Pau, sobrang pangit para sa akin. Gawin mo yung tissue paper. Gawin mo yung ilo. Walay polos na. Para sa akin eh. Pero para sa'yo, napakahalaga yun. Ibig kong sabihin, may ginagawa ang Diyos sa atin na tayo lang yung nakakaintindi. Para sa akin, maliit yun, pero para sa'yo, yun na pala yung hiningi mo. Kaya hindi ko pwede sabihin na bakit ang UI mo naman, hindi eh. Kasi iba-iba yung ginagawa ng Diyos sa atin. Iba yung magkaiba yung paraan sa pagpaligay na sa atin. Diba? Muna ako nito pagayo. I have God. Take note, kapatid, this is the last. Isang oras na tayo eh. Pagpatuloy natin ito mamayang gabi. Kapatid, God give me a reason to live. Kaya nga may kanta ba? 10,000 reasons for my hearts to find. 10,000 reasons. Maganda. Alam mo ba? God give me a reason to live for Him. Bakit hanggang andito pa ako? Bakit hanggang yun, I'm so excited to share the word, to live for Him, to worship, to every Sunday, going to church even though 28 kilometers back and forth, 28 times 2. Magkano? No? Yan yung araw-araw namin eh. Monday to Sunday, no, walang pahinga eh. Back and forth yun. 28 kilometers. Minsan nga, naubusan kami ng gasolina, ay,
Hating gabi, alas 9, naglalakad kami. 20 kilometers. Papuntang by pauwi ng bahay. Mula 9 p.m. hanggang dumating ngayon sa bahay 2 or 3 a.m. Tulog. Pag alas 6, gising naman kasi mag-eskwela naman. Hello. But God never stop giving me a reason para maglingkod sa Kanya. Hello? Material pa lang. May mga tao kasi, kahit na ikaw, minsan, ang bagay na binigay ng Diyos sa'yo, yan yung isang bagay na binigay ng Diyos sa'yo to make you madasig ka, to make you encouraged to serve Him. May mga ginawaan Diyos sa akin na ako lang nakakalam. Hindi mo nakikita eh. Kaya nga, kapatid, dito naman tayo sa verse 3 lang tayo. Hindi nauubusan ang Diyos ng rason o hindi ako nauubusan ng rason na maglingkod sa Panginoon. Because God never stop to give everything, to challenge me, to bless me, to show His love for me. That is why, kahit na anumang dagok sa buhay, kahit na ano ang ginagawa ni Satanas para lang patayin tayo, para lang siraan tayo, para lang maluyahan ka sa pagpangalan, sa paglilingkod sa Panginoon, hello, I will stand again, I will rise up again, and serve Him to the most, to the fullest. I will serve it as long as I live. I will serve Him, I will serve God to the fullest. Because God never stop give a reason to me to serve for Him. Siguro sa iyo, maliit lang na bagay na yon. Pero sa akin, wow, napakalaki. Kapatid, no, 1 hour na tayo. Sige, pagpatuloy natin yan mamayang gabi. No, 7:30 to 8. Let's pray. Father God, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, salamat pa rin sa pulong nimo nga nag-remind ka namong tanan in Jesus' name. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Salamat, Holy Spirit. Gamana ka nga Diyos ulit katapusan, Father God, in Jesus' name. Lord, thank you, Father God, because, Lord, you never stop giving us the reason to challenge us, to bless us, in order for us, Lord, to serve Him, to love you more in Jesus' name. Lord, this is my prayer, that every child of yours, Father God, Lord, that you will open, I declare that our eyes, our mind, our ears are now open so that I can see, we will see your mighty arms that is working in us in Jesus' name. Lord, we see, Father God, your abundant blessings that you poured out in my life, in our life, in Jesus' name. Thank you, Father God, Lord. Dili jud mi mahutdan og rason aron alagaron ka, aron higugmaon ka, because Lord, you give everything, Father God, in our life. Thank you, Father God, salamat Holy Spirit, all the glory and honor, Lord, bisan pa magino sa mga viewers and sa mga anak magino nga Lord, karon gino nagatanaw og nagashare ni nga life, Father God, in Jesus' name, Lord, I decree and declare abundant blessings to them in all aspect of life, Father God, in Jesus' name. Lord, kay Delia, Lord, kay Ma'am Joyce, Lord, bisan mino kay Ate Tess, Father God, Lord, sa tanang viewers and listeners, in Jesus' name, Lord, I declare abundant blessings. You poured out your showers of blessings to them that nga nagtanaw karon, nag-share ni nga live, Father God, in Jesus' name. O Lord, bisan magino, Lord, those who watch this live, Father God, lessen this live, Father God, Lord, in Jesus' name. Those who being suffered sickness and diseases, those who being tortured by Satan through sickness and diseases, in Jesus' name, ikaw balat and gawas ka silang lawas karon dayon in the name of Jesus. Those who listen, those who watch this live right now, and being tortured by Satan through sickness and diseases, in Jesus' name, ikaw Spiritus balatan, bilos in their body right now, in Jesus' name, in Jesus' name. Go back to the tanang gapos ni Satanas, nangaputol, nangabungkag na in Jesus' name. I declare and declare, you are now completely healed in Jesus' name. I declare and declare, you are now enjoying the abundant blessings that God showers you in Jesus' name. Thank you, Father God.
Salamat Holy Spirit, all the glory and honor belongs to alone in Christ's most precious name. Amen. 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 No, so blessed morning kanatong tanan. Kaninyong tanan, no? Ma'am Joyce, blessed morning. And then kay Delia, kay Phil, blessed morning, happy Valentine's Day. Pastor Tessa Ramirez, no, kay Insan Agaw Albert Canilio, thank you for watching. Ma'am Ruby Paklipan de la Serna, blessed morning. And then kay Janet Robles, and then kay Darlene Cassie Dali, blessed morning. And then kay Ma'am Mercy Tabaco is watching right now. Then kay Ma'am May Tiran is watching right now. Thank you for watching. And then kay Sir Modi Asingwa Cotejo. No, blessed morning. See you mamayang gabi. So ang live natin ngayon, buntag o gabi na. No, buntag o gabi na. Glory to God. God bless. God